si Cynthia Sabulao, 53 years old, isang single mom, isang survivor ng Typhoon Yolanda dito sa Tacloban, particularly sa San Jose. Ako po ay nagkaroon ng trauma dahil nawalan po ako ng tatay at saka anak. Ang lahat po kasi ng dreams ko ay nasa anak ko, being a single mom. Provide ko po sa kanya lahat ng makakabuti sa kanya. Lahat ng mga pangarap namin, siya at ako ay magkasama dahil kami na lang talaga ang magkasama sa buhay at yung mga magulang. So nung mawala po siya sa akin, parang nawalan po talaga ako ng pag-asa na akala ko ito na ang katapusan sa akin. Paano na lang, maraming mga tanong sa isip ko, sabi ko, paano na lang pagtanda ko, sino ang mag-aalaga sa akin, sino ang gagabay sa akin, inag-iisa kong anak yun, wala naman kako akong asawa na pwede kong makasama habang buhay. Kaya maraming katanungan sa isip ko, Lord, bakit ganito, bakit ganoon, bakit nangyayari ang mga ito sa akin, sabi ko gano'n sa sarili ko. Nag-attend po ako sa mga medical mission. Meron din po mga advices, mga trauma counseling na nag-undergo din po ako ng ganun. Kaya lang, hindi pa po talaga fully recovered, hindi po talaga matanggap sa isip ko. Kumbaga, hindi ko po talaga ma-release kung ano yung nasa loob ko. At in fact nga po, nung mga ilang months bago yung trahedya, hindi ko po talaga matanggap na wala ang anak ko. Iniisip ko lang po ang anak ko. Sabi ko, ang anak ko nasa malayo lang. Dadating din yung panahon, babalik sa akin. Hindi ko talaga siya matanggap na patay na siya. Nang maka-attend po ako, salamat po kay Brother Elmer ng IDRN, na maka-attend po ako nung stress debriefing and grief recovery na kinandak po nila Dr. Elmer, Dr. Edmund Dr. Edmund Nang. Doon po nakinig po kasi ako dahil whole day activity po yon. Mayroon pa po mga counseling at hinimay-himay po nila isa-isa kung papaano ang proseso. Doon ko nalaman na ang lahat pala ng nangyayari sa atin, mayroong dumadaan talaga sa proseso na natural lang na malulungkot tayo pag nawawalan tayo ng mga mahal sa buhay. Natural lang na umiyak tayo. Ano man yung mga kalungkutan nararamdaman, natural lang pala yun. Kaya lang, ang hindi lang natural doon, kailangan pala yung pag-asa natin, yung dreams natin sa buhay, yung mga pangarap natin, hindi pala dapat nakafocus, nakasenter doon sa anak ko. For example, kasi sa akin, yung pangarap ko, yung dreams ko, napunta doon sa anak ko. Nung mawala yung anak ko, parang nawala na rin akong ganang mabuhay. So, dapat pala hindi doon. Dapat pala ang buhay natin nakasentro sa Panginoon. Kasi, ano man ang mawala sa atin, mawalan man tayo ng magulang, mawalan man tayo ng anak, kunin man lahat ng mga kabuhayan natin, pag ang buhay natin nakasentro sa Panginoon, hindi tayo maliligaw. Ang landas na tatahakin natin, mananatili tayong matibay dahil nakakapit tayo sa Kanya. So, ma'am, naitulong po ba yung process, yung grief recovery process natin na one day? Ano po yung naitulong sa inyo nun? Malaki ang naitulong sa akin ng grief recovery process na yon na pinandak ni Dr. Edmund Nang. Kasi unti-unting na-release ko doon pa lang mismo sa proseso niya ginagawa. Iyak na ako ng iyak dahil natural daw naman yun. Inilabas ko lahat ng aking mga hinanakit, inilabas ko lahat ng saloobin ko, inirelease ko. Kaya nung matapos ang one day process na yon, ang one day activity na yon, ako ay na-relieve na sa aking mga hinanakit, sa aking dinadala sa aking 10 seconds. So, ang mai-advise ko sa mga katulad ko ring dumadanas ng ganitong mga kapighatian at kalungkutan sa buhay,
lagi lang tayong kakapit at huwag tayong bibitiw dahil ang Lord laging nandyan sa atin. Hindi na tayo pababayaan anuman ang dumating sa atin. Sa Kanya lang natin isentro ang Kanyang buhay dahil pag Siya ang sentro ng ating buhay kailanman, hindi tayo maliligaw, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Yun lang po at maraming salamat. Purihin ang Panginoon. Purihin ng Panginoon. Amen. Amen. Amen po.